Nagkakagulo na ang mundo! Former Congressman Saldico. Huwag ka nang makialam sa budget. You have to bend the law. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I'm back! Welcome to Democrazy. Nais kong nai-report na ang Ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual. Sino dito sa atin naniniwala na trillions na yun mababalik? Sino? Meron ba? Dreaming yun. 100% mababalik. Biglang nagkaroon ng konsensya at ibabalik nila ng kusang loob o by virtue of the legal system. Isa-isay natin anong ginagawa ni BBM that no one else in the history of this government has ever done. In the spirit of transparency and accountability, nagtayo ng ICI. Pero bawal i-live. Ang outcome ng inquiries, di ba, findings? Tapos itatago nyo? So hindi findings yan, hidings yan. Bakit nyo tinatago? Pero ang pinaka-problema talaga, kaya hindi ako naniniwala na may pupuntahan yan, mga efforts ng ating administration kahit na ang ganda pakinggan. We have a screwed up constitution. It's broken. Di ba obvious? Ang sinasolve ng constitution na yon is the problem of a Marcos and a Romualdez plundering. Allegedly. 40 years later, fast forward, ano nangyari? Woo! Ako, realistically dalawa proposition ko para maniwala ako na may talagang nangyayari pa. Yung isa, gusto ko ilatag para sa administrasyon na to. Yung pangalawa, gusto ko ilatag para sa sambayan ng tao. Yung una, ito ang panahon para magtawag ng pagbabago sa konstitusyon! It's time to create a constitution that's positive. Ito, ang proposition ko sa sambayan ng Pilipino with regards plunder, how to solve corruption. Di ba mga Kristiyano tayo? Sundin natin kung ano ba nakasulat sa Bible. Hindi ko inimbento to Ito yung nakasulat sa Biblia. The cure for the cancer called corruption. Alam niyo ba yun, di? Alam mo? Ikaw, alam mo? Ang kwento ni Zack. One of the original Peanut Gallery anchors. Like our biggest star CJ Hero, Jordan Sebastian was personally hand-selected by PGMN's owner for his obvious and indisputable political talent and vastly unique perspective in life. A multi-awarded international filmmaker, a highly regarded creative disruptor for a global advertising firm, an improv theater and spoken word artist who wrote the Dreamer's Manifesto. But Jordan Sebastian is also shaped by lived pain. He is a Category 5 storm survivor. He lived through Super Typhoon Yolanda in Tacloban, where more than 6,000 Filipinos lost their lives. Years later, Typhoon Odette tore through Visayas again. Homes flattened, families displaced. What he did next never made headlines. He stayed. He helped rebuild, quietly, without cameras, without credit. That experience made him a storm survival specialist, a philanthropist, and gave him a lifelong heart for Filipinos, especially when systems fail and people are left behind. Witty, piercing, colorful, funny when needed, patriot when it counts. This is Jordan Sebastian, and today he is proudly PGMN. Nagkakagulo na ang mundo! Former Congressman Saldico. Huwag ka nang makialam sa budget. You have to bend the law. Klarong-klaro na si Zaldico ay isa sa mga masterminds. I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I'm back! Welcome to Democrazy. I am Jordan the Dreamer. Here in PGMN. Sa ginagawa ng presidente ngayon, na-discover niya na may trillions of pesos, allegedly, di umano, supposedly, na napaplunder sa ating budget. Nais kong nai-report na ang Ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang
iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Ngayon na na-discover niya at may ginagawa siya, sino dito sa atin naniniwala na trillions na yun mababalik? Sino? Meron ba? O ilang percent? Ilang percent? 100%? Dreaming yun. 100% mababalik na plunder? Diba, trillion? Parang bigla nagkaroon ng konsensya. Di ba yung mga corrupt? At ibabalik nila ng kusang loob o by virtue of the legal system, mababalik 100%? Sino naniniwala? Hibang yun. Hibang yun kung naniniwala kayo sa ganun. 110 may bumalik. Wow! 0.00001! 1 trillion. Pero in fairness, may nagagawa. May nagagawa. Kasi yung ibang mga tinatawag nating mga ibang na convict, na kulong, wala nga nabalik eh. Eto, wala pang kaso. Di ba? May kaso na ba? Wala pang kaso. Or padating pala yung mga kaso, may mga inquiries pala, nagbabalik na. O, palakpakan, palakpakan. Good. Good. Ang tanong, ilang porsyento nga yung target natin dito? Okay na ba sa atin bilang mga mamamayan? 60%. Mabalik. Okay Okay na yan, 60%. 50%, kalahati. Okay na sa inyo. Realistically, kahit 10% sa tingin nyo, aabot yung trillion pesos, 10% mababalik dahil sa ginagawa ni BBM. May naniniwala ba sa ganun? Sige, raise your hands. 10% dahil sa ginagawa. Ano ba ginagawa? Isa-isay natin, anong ginagawa ni BBM? That no one else in the history of this government has ever done. Number 1, in the spirit of transparency and accountability, nagtayo ng ICI. Palakpakan. Investigation, corruption. Di ba? May mga inquiries. So in the spirit of transparency, gumawa ng commission para imbestigahan ang corruption, pero bawal i-live. Bawal. Walang streaming. Kumbaga yung ginagawang inquiries at saka ang outcome ng inquiries, di ba, findings? Yung findings, hinahidings. Hinahidings yung findings. Bakit niya tinatago? Di ba? Yun nga yung gusto ng Pilipino na makita paano ba ginagawa niyo dyan sa mga pera namin. Tapos itatago nyo. So hindi findings yan, hidings yan. Tapos anong gagawin ng ICI? Yung mga quote-unquote findings/hidings. Ibibigay sa ombudsman. Wow! Ombudsman! Kung titingnan mo si Boying parang 'di ba, parang may halong Chiquito at Fernando po, 'di ba? Magsama mo. 'Di ba? Anong problema ko? Lawyer, dating Department of Justice, 'di ba? Secretary. Anong problema ko kay Boying? Hindi naman 'to personal, boss. Hindi naman 'to personal. Ang problema ko lang ito. 1, ang ombudsman dapat hindi political. Yung pagkatao niya, prinsipyo niya, hindi politics, kung hindi justice. Nangyari nung DOJ kayo, sir. Nangyari nung secretary kayo, sir. Nangyari. Yung anak niyo nahulihan ng kush. Gramo-gramo daw kilo-kilo daw Ano nangyari? Nagkaroon ba ng fair, transparent accountability para sa anak niyo? Nagkaroon ba? Balita ko, absuelto daw At least nakuha niyo yung supporters ng mga compassion for medical marijuana, di ba? Nakuha niyo yun. Pero, di ba, dapat kapag Secretary of Justice, wala ka dapat kinikilingan. Kahit sarili mong anak. Kita namin Kita namin po That the law bended Nag-bend para sa anak niyo po Tapos ano pa? Tenure as secretary. Defending justice. Hindi ba yan yung time na isang Pilipino, past president, hinain sa international courts dahil sa red notice ng Interpol. Wala namang palang power umaresto ang Interpol. Ang bansa natin na umaaresto dapat sa mga kriminal na gusto nilang ilagay sa international courts tapos binigay natin. Wow! Nangyari po yun sa panahon nyo dahil, sige, dahil, bakit? Kanino? Saan? Paano? Bakit? Na para sa amin, karamihan, o baka ako lang, political. In nature yung galawan. So yun yung problema ko. And last pinaproblema ko sa former DOJ, now ombudsman, ang pinaproblema ko, political animal
kapatid, politika, pamilya, Cavite, di ba? Angkan eh. Na loyal sa mga Marcos eh. Kaya yan nilagay ni Marcos, BBM. Di ba? Kailangan mo kasi ng ano eh. Kumbaga, bulldog. Yung, yung pitbull. Kailangan mo may pitbull kayo. Dumidepensa sa'yo. Di ba? Yung, tapos katabi nun, kapatid, Pogi. O di ba? Si Pogi. Si Pogi. Di ba? Pogi, oh. Gumanon sa ano, Minjolo. Pogi. Ganda, ganda, ganda. Pero kitang-kita namin, Chief eh. Kitang-kita eh. So, ombudsman na maghahain ng kaso sa Sandigan Bayan against the corrupt politicians and erring public servants. Ihain sa Sandigan Bayan. Di ba? Yan yung proseso ng justice natin eh. Justice system natin eh. Na ano ang Sandigan Bayan? Either delayed, tagal-tagal bago matapos, nagpapalit na ng presidente, ng ombudsman, hindi pa rin nasasarado yung kaso, at walang pangil ang Sandigan Bayan natin. Bakit? Against plunder ha? Bakit? Facts! Yung mga hinain na kaso na convict on plunder, ano nangyari? Na-reverse ng Supreme Court. Kay Enrile. Yung kay, kay Jinggoy, natanggal yung plunder. Wala daw kaso. O, yung kay Ramon Revilla, ibalik daw yung pera. O, nabalik ba? May nabalik ba ka? Nico Singh, may nabalik ba? Eh, di ba tumukbo pa nga? Muntik pa manalo. Buti na lang. Nasawa yung tao sa budots eh. Hindi pala. Budots. Ayun, budots. In pa rin siyang budots. Okay. Pero ang pinaka-problema talaga, kaya hindi ako naniniwala na may pupuntahan yan, mga efforts ng ating administration, kahit na ang ganda pakinggan. We have a screwed up Constitution. It's broken. Di ba obvious? Kailan ba last tayo gumawa ng Constitution? Di ba 1987? Ano sinusolve ng Constitution na yon? At that time, almost 40 years ago, ang sinusolve ng Constitution na yon is the problem of a Marcos and a Romualdez plundering. Allegedly. Di ba? Marcos at Imelda yun eh. Yun yung pinatalsik dahil nagpa-plunder sila eh. 40 years later, fast forward, anyari? Ano nangyari? Yung pa rin, di ba? Ano nangyari? After one generation, 40 years, biblical generation yan eh. Yung constitution natin, na ginawa natin through people power, ang resulta in one generation, Marcos, Romualdez, plundering. Allegedly. Di ba? Allegedly, di mo ano. Supposedly. Okay? Woo! Ako realistically, dalawa proposition ko para maniwala ako na may talagang nangyayari pa. May ginagawa. Yung isa, gusto ko ilatag para sa administrasyon na to. Yung pangalawa, gusto ko ilatag para sa sambayan ng tao. Yung una, ito ang perfect time na divided tayo, nagbabangayan tayo, nag-aaway-away tayo. Ito yung perfect time na magtawag, ininong ni BBM bilang Presidente at Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang panahon para magtawag ng pagbabago sa konstitusyon. Kaalaman na kung sino talaga yung di ba? Yung matitino, tapos i-live stream yan. Magbangayan sila habang nanonood yung buong sambayanan na yung mga Pilipino ang maglalagay, boboto kung sino yung mga representatives nila para dun sa charter change na yan. Oo, alam ko, it will take billions to mount that. Pero yan ang isang tangible solution that will be respected by the democracy and its people. Especially if it's transparent and especially if truly the ones that who will be part of that charter change were fully voted in by the people. Hindi yung miniobra. Pero yan, laban tayo. Di ba? Magkaalaman, sino ba talaga yung trip ng tao? DDS ba? Marcos ba? Liberal ba? Ano ba? Diba? Yun yung democracy eh. Pero baguhin na natin because it's not working. Because what forged that constitution was an outcome of, years of oppression, reactive. It's time to create a constitution that's positive. Ngayon, syempre, papalag yung dahil papalag dyan. Di ba? Yung mga DDS, papalag. Pero
Di ba kayo rin dati nagtawag kayo ng federalism at saka ng constitutional changes, di ba? Kasi nga gusto nyo magbago na yung governance. Tapos ngayon, iba yung magtatawag, ayaw nyo na. O di ano kayo, people politics rin, wag ganun, wag ganun, wag ganun. O yung mga ano, liberal at saka mga leftistas. O, tawagin natin sila, liberals and leftistas. O kayo, ayaw nyo. Eh di ba kayo yung may mga grassroots community, di ba? Hawak ng mga tao sa probinsya with your NGOs, di ba? Tsaka yung mga representatives nyo na talagang walang pera, di ba? Yan yung gusto nyo eh, di ba? Oh, game! Rally kayo ng mga tao para talaga supportan tong pagbabago ng ating gobyerno. I'm sure kung magpapakatotoo ang mga liberals at saka leftistas na matatino, ito yung isusulong nyo kung alam nyo may shot kayo na kayong pwedeng mamuno, di ba? Eh para sa mga loyalista, ito na yung chance nyo. Manobre nyo na kung kaya nyo. Ito na nga, baka nga, bibigay na eh. So, imbis na kasi kung hindi ito yung proposition na gagawin ng administration na to at hindi natin supportahan, ayoko yung gagawin nila eh. Allegedly. Ayoko eh. Gusto nila gera eh. Kitang-kita ni. Pinupush na tayo towards a global conflict. Ukraine is waving, di ba? Ukraine is waving. Tsaka inanong pa. Gagawin tayo parehas ng Ukraine. Uy, nakita nyo ba ano nangyari sa Ukraine? Kung kayo, payag kayo, ako hindi. Ako hindi ako payag. Ayoko. Ang sa akin, let's fight for our sovereignty. Pero last, with regards plunder, how to solve corruption. Ito, ang proposition ko sa sambayan ng Pilipino. Di ba mga Kristiyano tayo? Sundin natin kung ano ba nakasulat sa Bible. Kung paano inaddress ng Kristo, ng Mesaya, si Yahushua, si Jesus, ang plunder sa Israel. Who? Alam niyo ba yun? Di? Alam mo? Ikaw, alam mo? Ang kwento ni Zach. Si Zacchaeus, according to scriptures i-google nyo. Tingnan nyo yung scripture. According to scripture, si Zacchaeus was the chief tax collector of Israel. Kumbaga siya yung malaking magnanakaw. Naggalit na galit yung mga Jews, mga ka-Jews niya sa kanya. Dahil magnanakaw siya. Hindi lang siya magnanakaw tax collector. Siya yung pinakamalaki. Chief! Kung sa Bible pa may Zacchaeus, sa Pilipinas, may Romualdez. Ay, double Z. Parang may mirroring eh. Di ba siya yung pinakamalaki yung speaker eh. Ito yung chief. Ay, okay. Biro lang. Pero balik tayo. Anong kwento? Ito yung kwento. Si Zacchaeus, siya yung kinaiinis. Dahil ito yung nagnanakaw sa kanila. Yung ginagamit ng gobyerno para kunin ang pera nila tapos alam nila lahat, binubulsa. Nabalitaan ni Zacchaeus na merong Jesus, merong Messiah, merong kulto, merong parang leader, spiritual leader, na may mga sumusunod sa kanya, may mga nakasurround sa kanya, tapos binubulabog yung spiritual institutions, yung gobyerno, yung, di ba? Sumisikat si Jesus, naririnig ni Zacchaeus, pero may bulong-bulungan na si Jesus daw, mga magnanakaw, gaya niya, mga sinners, mga drunkards. Di ba? Yan yung pumapalibot kay Jesus. Alam niya, naririnig niya. Kasi andun si Matthew eh. Si Matthew, kilala ring tax collector yun, pero hindi siya ganun ka-big time, hindi siya cheap. Yung cheap si Zacchaeus. Si Matthew, tamang saldi ko. Levels. Ano yun? Allegedly. Woo! Tapusin ko na. Daming tao. Gusto niya makita, masilip. Ano ba itsura nun? So, hindi niya maliit si Zacchaeus. Kaya umakyat ng sycamore tree. Tapos nakadungaw siya doon. Tapos bigla nung dumaan si Kristo, nagkatinginan silang ganun. Nagkatinginan sila. Ang sabi ni Kristo, "Huy, magnanakaw!" Ganon? Ang sabi ni Kristo, hindi. Ang sabi ni Kristo, Baba ka dyan. Punta tayo sa inyo. Maghanda ka. Pa-party tayo." Yun ang sinabi. Hindi yung Tagalog Pero yun sinabi yung nakasulat.
Oh, yan yung nakasulat. Bumaba, yung Zacchaeus, pagbaba. Nakaharap niya si Jesus. Party daw sila. Sabi nung Zacchaeus, mula ngayon, 50% ng lahat ng kayamanan ko, 50% ng salin ko, hindi, yung salin. 50% ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga mahihirap. Ngayon din, yung mga tao, bulungan. Dami nun, laki nun, kasi alam nga nila, plunderer eh. And there's more, gumanon. Sino man yung ninakawan ko, 4 times ibabalik ko. 4 times. 4 times. 4 times ibabalik ko. Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Na dapat makinig lahat ng mga nagnakaw ha. Kasi ito na yung protocol eh. Ang sabi ni Jesus, from here on, your whole household is saved. Buong household. Absuelto. Hindi lang absuelto. Hindi na magagalaw. Safe na eh. Safe! Diba? Safe! O, hindi ko inimbento to ha. Ito yung nakasulat sa Biblia. Hindi ko sinasabi. Full pardon. Hindi. Ang sinasabi ko, ZAP! Zacchaeus Amnesty Protocol. ZAP! The cure for the cancer called corruption. And I'm Jordan the Dreamer. And we're proudly PGMN.